So ngayon, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung mga nakaalitan ni Mima Alicia, no? Bago ito namatay, bago ito pinatay, ay may mga nakaalitan to. Mga kababayan, una, siguro 2 linggo na nakalipas bago siya binaril, no? Doon sa harapan ng kanyang inuupahang bahay, ay meron po siyang nakaalitang isang Move It rider, no? Mga kababayan. So, mega love shout out po dyan sa inyong lahat, mga kababayan. So, ito ha, umpisahan agad natin, mga kababayan. At shout out na lang natin pa isa-isa. Ma'am Cynthia, si Ryan Drin, hello po. So, ngayon, mga kababayan, ito nga ang nangyari. Bago po namatay si Mima, bago po ito binaril, no, sa harapan ng kanyang inuupahang bahay kasama ang kanyang live-in partner, ay meron po silang nakaalitan sa mismong kalsada na kung saan nakalagay dito ay Fairview, Caloocan to. Hindi ko alam tong mga kalsada to eh. Oh, may nakalagay kasi Fairview dito, Street Fairview sa kaliwa Caloocan, sa side naman ay Caloocan South yata. Basta. So yun, mga kababayan, marami pong mga persons of interest. At bago man po ito nangyari, mga kababayan, itong pagpaslang kay Mima or yung pag-ambush ba ang nangyari dito or pagbaril ng kanyang ulo sa balikat. Dito kasi ang tama, mga kababayan eh. 2 sa dibdib, isa sa likod sa ulo, tsaka yung jowa niya sa gilid yata, at tsaka dito sa may bandang balikat. So, ang nangyari, mga kababayan, ay meron po silang nakaalitan, no, na isang Move It rider na kung saan ay nagsagutan nga sila, no, na nagmurahan, nagsagutan at nag-away nga. Mga kababayan. So, bago man nangyari itong pagpaslang kay Mima. Pero, mga kababayan, bago man po, no, dumating itong taong ito, 2026, noong 2025 pa lang, last year, ay meron na po itong isinampang kaso si Mima Alicia kay Dado, no? Hindi ko alam kung nagsampa siya or hindi, sorry. Correct me if I'm wrong, hindi ko alam kung nagsampa siya or nagpa-blatter siya. No, kasi mga kababayan ay pinagbantaan po si Mima ni Dado, no, ni Kap Dado, ang tawag nila Kap Dado. At sabi pa nga niya, susunugin daw ang pamilya, no, at itong mga BBM vloggers ay isa-isa daw i-screenshot at papatay na lang at ipapadala sa kanilang intelligence. So, 'yun ang sabi ni Dado. Ngayon, mga kababayan, so doon pa lang may mga kaalitan na si Mima. At bukod doon sa kanyang mga kaalitan, may mga politiko din na kanyang nabangga, no? May mga politiko din na siguro napansin yung kanyang pagbanat or pagtirada, kasi actually alam naman po natin, mga kababayan, na si Mima talaga ay matapang, no? Lumalaban talaga. So ngayon, mga kababayan, para sa aking opinion, kabilang nga ba sa persons of interest, no? Persons of interest, itong Move It rider at si Dado Clemente. So ngayon, mga kababayan, unahin po natin muna itong banta ni Dado, no, mga kababayan. Unahin natin itong banta ni Dado, mga kababayan, na kung saan ay nagbanta po ito kay Mima at sabi nga mismo ni Mima ay kanyang ipinablatter itong si Dado. So ito yung mga salitaan na lumabas sa bunganga ni Dado, mga kababayan. So may possibility nga ba na si Dado ay ipatawag, no? So ito po, pakinggan natin at panoorin po natin. Wait lang nga, mga kababayan. Ayan. Pakinggan natin. Wait lang. After assassination, hindi sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin, sila bira ng bira. Problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, hindi sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkakit na pagpamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice eh. Mga troll. Sige sila character assassination, hindi sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkakit na pagpamikot ang gulong, patayin na lang natin.
screenshot na lang na screenshot kami, sir. Ano, para maipasa dun sa intel natin, and then, patayin na lang. They made a choice, eh. So, klarong-klaro po mga kababayan. So, ang sabi kasi ni Dado dito, nagbitaw kasi siya sa kanyang vlog na ito daw mga BBM vloggers, no? Kasi ang ginawa daw ng mga BBM vloggers ay character assassination laban kay Pipi Sara or kay Inday Sara, no? Kay Lustay. So ngayon mga kababayan, ano nga po ba ang ginawa ng mga DDS vlogger kay PBBM? So wala naman po sigurong pinagkaiba yung pagbanat ng BBM vloggers kay Sara sa pagbanat ng mga DDS vlogger kay BBM. So, meron naman tayong freedom of speech Meron tayong tinatawag na freedom of expression. Ngayon, sabi nga ni Sara, wag balat sibuyas. Sabi nga ni Pulong, wag balat sibuyas. Kasi nga may mga kalayaang magsalita yan Kung ang mga vloggers nila may kalayaang magsalita, ang mga vloggers ni BBM wala. So parang napaka-unfair naman. 'Di ba? So, salitaan lang. Pikon-pikon, pero walang patayan. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, dito sa mga nabitawan ni Dado, actually may vlog din si Mima dito mga kababayan, yung pagbanta ni Dado kay Mima, no? Ito. Mga kababayan hanapin natin Ito, Mima Alicia, ayan. Binantaan si Dado. Binantaan ni Dado. Taan ni Dado. Ayan na, mga kababayan. Na magbanta kahit na sino. Pinablatter ko na tong kupal na to pero sige. Ngayon, meron na naman siyang pautot. Ang kanyang banta, yung pamilya daw namin, sisilaban niya. So yung pamilya daw ng mga vloggers na sumusuporta dito daw po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisilaban daw po ng kanilang intel. Yan yung sabi ni Dado Clemente. So Jake Magnus, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Chris Ulo, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Sir Mike Sir Mike, diba? Si Mike Aberen, si Takero, lahat po ng sumusuporta dito po sa administrasyon. Sir JDB, yan, munting tinig. Sisilaban daw po ni Dado Clemente yung pamilya ninyo at pamilya ko. Dahil nga daw po sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, meron pong update dito kay Dado. Kasi 'di ba alam nyo naman na pinablatter ko siya dahil talagang malinaw naman na threat yung ginawa ni Dado Clemente sa aming mga vloggers. Actually, just to be clear hindi po natatakot si Mima Alicia sa sinabi ni Dado. Kasi ano naman yung credibility ng taong yan, di ba? Alam naman natin na siya lang po ay isang attack dog, di ba? Ni former President Duterte. Although sabihin na lang natin na naging miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi naman po yan retired. Talagang umalis yan sa serbisyo dahil nga merong kaso ng babae nahuli with minor na report ng kanyang asawa. So ngayon, mga minamahal, di ba alam ninyo, nung nakaraang araw pinablatter ko itong si Dado Clemente at binigyan naman ako ng advice ng aking abogado pero hindi ko siya pinablatter dahil sa natatakot ako. Pinablatter ko siya dahil yung mga subscriber ko natatakot, 'di ba? So meron silang care. Nagki-care yung mga subscriber ko sa akin kung kaya dami nag-message sa akin. So syempre, alangan naman hindi ko dinggin yung boses ng aking mga followers, ng aking mga subscriber. Mini-message nila ako, Mima, kailangan magpa-blatter ka, kailangan bigyan mo to ng action, kailangan gawan mo to ng hakbang. Kasi pag hindi nyo binigyan ng action yan, kahit isa lang sana sa inyo kumilos, kasi pag hindi binigyan ng action yan, itong si Dado, paulit-ulit daw po yang magbabanta. So ngayon, pinablatter ko. Ang dami nag-content sa akin. O sige, matakot. Kasi pinablatter si Kap Dado. Ganyan. Meron bang takot mga minamahal na ako, lantaran kong sinabi sa inyo, okay lang sana kung nagpa-blatter ako tapos pinrivate ko Hindi naman nilantad ko sa inyo na pinablatter ko on public. Ibig sabihin nun, hindi ako takot kahit makarating man yan kay Dado Clemente. Isa lang ang ibig sabihin yan, pinapagana natin yung rule of law and due process. Now, after kong ipablatter itong si Dado Clemente, nagsalita siya. Ang sabi niya,
sisilaban niya daw po ang pamilya namin at ng mga vloggers na sumusuporta dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya Sir Mike, Sir Vera, galaw-galaw. Takero Miyamoto, galaw-galaw, Jake Magnus, report din ninyo yan. Tingnan nyo itong bibig ni Dado Clemente. Pakinggan ninyo mga minamahal. Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madamay yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. So ngayon ang tanong, bakit kailangan kami ang lumabas pa? Nakikita naman kami on SOCMED, nakapublic yung mga name namin. At bakit kailangan mo kaming ipahanap? Bakit kailangan mong idamay yung pamilya namin? 'Di ba? Nagtataka lang ako. Kasi ito yung pangit sa kanila eh. Ang hilig nila sa ad hominem. 'Di ba tayo kaya nating makipag-argumento, makipagdebate without using ad hominem? Pero sila tingnan nyo, pok-pok, mamamatay tao. 'Di ba? Ganun nila tayo sabihan eh. Pero tayo gumanti ba ng ad hom? Hindi. Dinadaan natin sila sa rule of law and due process, na magbanta kahit na So yun po yun ang kadahilanan mga kababayan. Last year pa po ito, no, year 2020. Correct me if I'm wrong ha. Part yata to kalagitnaan ng 2024 and 2025, no? Nasa mga kalagitnaan. Pagkakaalam ko dito mga kababayan, nasa mga part 2 ng mga 2024 of December going to 2025 of January. Parang ganyan, mga November, December, October. Like that, no? Mga 2024. So, basta malapit-lapit na mga 2025. Kalagitnaan ng 2024 and 2025. So, ngayon mga kababayan, medyo matagal na nga ito. Itong pag-file ni Mima Alicia ng blatter, no, kay Dado, no. So ngayon mga kababayan, pagkatapos noon medyo naano kasi si Dado noon, parang nakasuhan yata 'yun mga kababayan, ay parang si Dado ay naglaylo, no, parang natahimik pero nagba-vlog pa rin naman. Kumbaga bawas-bawasan yung kanyang pagbanat kasi may kaso ata siya bukod dun sa ano na yan, blatter mga kababayan, nakasuhan po yata siya ng inciting to sedition at saka pinatawag siya noong dating PNP General na si General Nicolas Torre III. So ipinatawag siya ni General Torre kaya kumbaga parang inadvisean yata na bawas-bawasan yung pagbira, bawas-bawasan yung pagbanat, minor-minor. So kumbaga, nag-minor itong si Dado kasi nga may kaso ata siyang inciting to sedition. Correct me if I'm wrong ha. So, ngayon mga kababayan ay pagkatapos nun, mga isang taon siguro nakalipas, ito na mga kababayan, nangyari na, ayun nga, nabalitaan natin, binaril, no? So, ito na po yun mga kababayan. Ito na yung nangyari noong binaril na itong si Mima. So, saan na yun? Ito na yung balita mga kababayan, no, ng pagkabaril niya. At binigyan nga siya ng special task force, no? Ito. Ayan na mga kababayan. Wait lang I-play po natin. Yeah. Ayan na po mga kababayan. So wait lang po, naglo-loading lang. Ng Special Task Force ng PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito.
Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Oh, so yun po yun mga kababayan, nangyari nga no na inambahan sila. So according kasi dito, iba-iba kasi yung balita mga kababayan. Ang sabi pinasok daw. Actually pinasok sila sa village, hindi po pinasok sa bahay. Ang riding in tandem na namaril ay nasa harap ng bahay. Pinasok sila sa village. Pero hindi sila pinasok sa bahay. No, kasi dito sa balita kasi pinasok ang kanilang bahay. Hindi po. Pinasok sila sa village kasi yung village kasi nila, pagpasok mong ganyan, nasa highway lang yung bahay na inupahan nila Mima. So, harap na mismo ng highway. So, pagpasok mo sa village, ando na, so, siguro nakita. Kasi ang mali din kasi ni Mima, mga kababayan, ipinost niya kasi kung saan sila. Kasi bago nangyari itong incidenting ito, mga kababayan, ay nasa BGC po sila. Kumbaga parang nag-bar. No? So nag-bar yata sila. So siguro nag-post si Mima na galing sa bar or na sila sa BGC. So ngayon minanmanan, sinundan. So ngayon siguro nung pauwi na, so nakahanap ng tiyempo, noong pahinto na ay doon na. No, pagdating sa bahay, doon na binaril. Kasi kung barilin sila habang nagpatakbo yun, mga kababayan, mahirapan din kasing tumakas itong mangbaril. Kasi bakit? Kung nasa highway, no, mahirapan silang tumakas kasi makakapagpatakbo ng bilis. So, doon nung pag-uwi na, doon na mismo sa inuupahan lang bahay, hindi na makapagpatakbo nun. Kahit tatakbo si Mima nun, kung habulin ka ng bala, no, kahit ang layo mo na ng takbo, kahit dadapa-dapa ka, hindi ka naman titigilan nun hanggat hindi ka talaga matigok. So ngayon mga kababayan, hindi po sila pinasok sa bahay, kundi pinasok sa village. Ang village kasi nila is gated subdivision po ito. So pumasok, ito lang kasi ang problema mga kababayan. No, ang village nila parang wala yatang security. Parang wala yatang security, no, yung kanilang village. Yun lang talaga ang mali. So, yun po yun mga kababayan. Pero, meron pang another, sana masali sa persons of interest. Ito, sana sa mga kapulisan natin, sa NBI, CIDG, or kung ano pa mang ahensya yan na humahawak dito sa kaso ni Mima, sana maimbitahan nyo rin itong Move It Rider, no? Kasi ang sabi kasi mga kababayan sa balita, ito daw namaril na riding in tandem kay Mima, naka-helmet ng puti ang driver at naka-helmet ng pula ang angkas. So, sa madaling salita mga kababayan, bago po nangyari ang pagpaslang kay Mima, meron po siyang nakaalitan na isang Move It motorcycle taxi driver. No? So meron po silang nakaalitan, no, sa mismong kalsada ito, mga kababayan, nakasagutan, no, nitong magjowa, si Mima at saka yung kanyang live-in partner. So ito po mga kababayan, no, panoorin po natin. Ito po, ayan, asan na ba 'yon? Ito, speaker. Go. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Angkas rider, hindi Hindi mo nga, kita ikaw, angkas, kuya. sorry. Kuya, ano ba yung gusto mo? Sorry gusto ko lang i-correction. Hindi siya Move It Rider, angkas. Kasi mga kababayan, nalilito na kasi, kahit ako nalilito ako kasi pagkakaalam ko, yung angkas kasi is kulay blue. Ngayon, yung Joyride kulay dark blue at itong Move It kulay black. Pero mga kababayan, ito kasing rider na to, nakaangkas ang sulat pero nakaitim siya ng damit. Kasi mga kababayan, ito sa mga hindi po nakakaalam, no, sana magkaroon ito ng investigasyon lahat ng mga motorcycle taxi driver or company or motor app company na isa na dyan yung Move It, Angkas, Joyride at Grab. Sana hindi nyo payagan yung inyong mga drivers, 'di ba?
hindi nyo payagan yung inyong mga driver na kumuha ng kasi ito sorry sa mga tawag nito motor taxi driver, no? Hindi ko na pangalanan kung anong app 'yan at anong company kayo. Kasi nagtataka ako mga kababayan, meron kasing isa lang yung driver pero napakarami niyang app na pinasukan na company. Pwede siyang maging Joyride, pwede siyang maging Move It, pwede siyang maging Angkas, pwede siyang maging Grab. May mga ganyan mga kababayan. Hindi ko po sinabing lahat sila, pero meron pong mga ganyan. No, minsan nga mga kababayan magugulat ka, ang binook mo Joyride, ang darating Move It. Pero yung Move It na yon ay Joyride driver. Pwede siyang maging Joyride driver, pwede siyang maging Move It driver, pwede siyang maging Angkas or Grab. No, mga kababayan, may mga ganyan sa mga mahilig sumakay ng angkas. Marami kasing app na pinapasukan nilang company pero iisa lang ang driver. Pwede halimbawa, pag sasakay siya ngayon or tatanggap siya ng pasahero, ang kanyang gamiting kasi may mga damit yan silang baon yung mga maninipis na parang long sleeve. Susuot siya, halimbawa, ang binook niyang tinanggap ngayon ay Joyride. So magpalit siya ng uniform na Joyride. Tapos, yung helmet niya ay isa lang. Minsan, 2 helmet lang. Kumbaga, Joyride, Angkas lang. Minsan, Move It. Kaya minsan, nagtataka ako, ilang beses ko na-encounter yan. Sana malaman ito ng mga company ng motor taxi company driver, no, yung mga rider. Sana malaman po ito ninyo, mga kababayan, no, na mga may-ari ng company na to, na sana hindi nyo payagan na merong mga rider na isang tao lang, tagtatatlong company ang kanilang ina-applyan. Minsan malalaman natin naka-Joyride app siya. Minsan nalalaman natin naka-Angkas siya. Minsan naka-Move It siya. Pero yung uniform na ginagamit ay iba. Di ba? Oo. May mga ganyan mga kababayan. Kaya hindi pwedeng gawing persons of interest itong nakaalitan. Kasi mga kababayan, bago niya nakasagutan, itong Angkas rider na to, sorry sinabi ko kasi kanina Move It, kasi yung damit kasi niya nakakalito. Kasi uniform ng Move It itong itim na may guhit na stripe na 2 puti. Move It yan. Pag Joyride, ang damit niya is dark blue. Pag Angkas, light blue, tapos may Angkas sa likod. Pero nagtaka ako, bakit Angkas itim na? Di ba ang Angkas is kulay blue? Hindi ko lang alam, hindi ko updated kaya hindi naman ako sumasakay na ng Angkas, no? Kasi nga, ang iniisip ko, maulan, mababasa ka. Kahit mag-raincoat ka, mababasa ka pa rin. So ngayon, mga kababayan, ito po yung mga nakaalitan nila Mima bago po sila pinaslang. Bago siya pinaslang, no? Ito po, mga kababayan, panoorin natin. Tanginan nyo Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka Ayan. Kayo yung nangungupal dito Tragisan kayo. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanungin ko, ano ba yung gusto mo? Mm. Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tanginan nyo Mm. Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka Kayo yung nangungupal dito Tragisan kayo. So nangyari po itong conversation ito, mga kababayan. So nangyari po itong alitang ito ay noong June 13, 2026. No, June 13, 2026, alam ko nasa mga tanghali ito Kasi nung isinend ito ni Mima sa GC namin, sa group chat namin, tanghali. So pagkakaalam ko ata pauwi sila nito Nag-send kasi si Mima, sabi niya, mga tol, mga bro, mga pre, sabi niya ganon. May nakaalitan kasi akong Angkas. Sabi niya, Angkas rider. So, ayun, nag-video. Kung nakita nyo, may video po si Mima. Ayan po, nag-video. Si Mima po yung nag-video at kasama niya yung kanyang live-in partner dyan. So, sabi nga ng kanyang live-in partner, kung narinig nyo naman, tama na pre, nakakakustain ng traffic pre. Pero, nagsasagutan pa rin si Mima at saka yung naturang driver. So, ngayon, mga kababayan, nakakapagtaka lang din po kung ako po ang tatanungin. Saglit lang Kasi, ganito po yan. Buti inalaw to ng mga motorcycle company. Angkas black long sleeve uniform is also ours, boss. 2 color po Angkas, sky blue, black colors.
Ayun, sabi ni Liner Semper. Ayan. Hello po sa iyo, sir. So, ang tanong ko lang, sir, kung nakaangkas siya, bakit ang helmet niya ay pang joyride, pang move it? Kasi alam ko itong itim na stripe move it yan eh. Yung pinahawak niya dito. Kaya sa totoo lang, hindi ako sa nangingialam ha kung diskarte ninyo. May nanood sa ating rider ha. Hindi ako nangingialam sa diskarte ninyo kung ano man yung estilo ninyo sa paghahanap buhay. Alam ko naman na mayroong mga rider na mabait, mayroon din mga rider na, syempre, alam nyo na yung mga extra-extra, no? So, hindi ko naman yan inaano. Pero, allow ba po, sir? Ito ha, rider, tanungin natin. Si Sir Liner December. Ayan. Tanong ko lang, sir, allow po ba, sir, na isang driver, 3 app ang gamit? Joyride, Move It, Angkas. Hindi na natin isali yung Grab. Allow po ba yan sa isang company? Kasi ako, sir, ilang beses ako naka-encounter niyan. Ilang beses ako naka-encounter yan. Hindi ko kayo pinapakialaman, kahanap buhay nyo yan, ha? Pero for the safety sa pasahero nyo at for the safety din sa inyo, allow po ba sa company ninyo, isang driver, 3 app ang gamit? Joyride, Angkas, at Move It. At sir, ito pa ang sa akin. 'Di ba? Ito pa ang sa akin. Ilang beses kasi ako naka-encounter na kapag malayo ang lugar na pupuntahan mo, bakit pinapatay, kina-cancel ng driver ang biyahe? Hindi po ba delikado yung ganun? Kasi ako na-try ko 'yan. Nagpahatid ako from Manila to saan ako napunta noon? Manila, dumaan ako ng SM North noon eh. Litre. Manila to Litre. Galing ako ng Sampaloc papuntang Litre at that time. Matagal na yon. Nagulat ako, bakit kinancel ng driver yung book? Di ba? No sir, it's not allowed. We are just one company. Yun nga sir eh. Yun nga ang problema sir kasi marami akong na-encounter na ganun. Kaya sa mga joyride, angkas, move it, wala naman kaming pakialam kung anong diskarte. Pero isipin yung mabuti. Kapag gumamit kayo ng app na move it, make sure na ang uniform at helmet ninyo, move it rin. Hindi yung ang uniform angkas, ang helmet move it, questionable yun. At pangalawa, yung ika-cancel nyo yung trip, hindi pa narating sa karoroonan pero nasakay na. Pero biglang kinancel ng driver at pinalit niya sa Google na lang. Google Map na lang ang gamit. May mga ganyan na. Pero sa akin, ilang beses ako experience, wala naman pong nangyari sa akin. Depende siguro, hindi ko alam kung bakit ganun kinakancel, pinapatay yung app, tapos ang gamit yung Google Map na. Tapos sabi ko pa nga, kuya, bakit mo pinatay? Bakit mo siya kinancel? Sabi niya, hindi sir, na-cancel lang po kasi, pero ihahatid naman kita sir kung saan ka. Sabi ko, okay kuya, basta ingat lang sa pag-drive. Pero di ba may GPS yan? Paano nangyari yun? Malalaman yung mga rota ninyo? So, ako wala naman akong pakialam nun kasi diskarte nyo yan. Pero for the safety, sana iwasan ninyong ganun. Pwede naman ninyong gawin yun, pero ihatid nyo ng safe. Kasi katulad nyo, katulad nung nangyari sa Caloocan din, sinaksak ng ice pick. 'Di ba? Sinaksak ng ice pick. 'Di ba? So, at least, may nakakita. Kasi kung walang CCTV yon, naku, delikado. Sa ngayon kasi mga kababayan, mahirap kasi magtiwala. Lalo na yung mga nakasalumuha ninyo, yung mga customer ninyo, hindi nyo mga kilala eh. Hindi nyo sila kilala, tapos ihatid ninyo, malay, tapos iwasan ninyo yung maghatid kayo ng lasing. Ma'am Kathleen Dijor, hello po. Iwasan ninyo yung maghatid kayo ng lasing kasi hindi po talaga safe. Una, baka mahulog. Pangalawa, baka bigla kang saksakin o baka may dalang kutsilyo o di kaya baril, bigla kang barilin o di kaya makasagutan mo siya. Kaya iwasan nyo yung ganyan. Lalo na kapag may customer na nag-book tapos bar, cancel nyo na agad. Bakit? Kasi lasing yan. Expected yan na lasing kasi bar eh. Lalo pag yung customer, pag tingin mo sa mapa, bar to dito siya nanggaling. Cancel nyo na. Bakit? Kasi mahirap yan. Delikado. Malay, mahulog siya. O di kaya, makipag-away, mag-debate pa kayo habang nagbabiyahe. Delikado, di ba? Kaya sa mga
motor taxi rider natin dyan, driver, mag-ingat po kayo palagi. 'Di ba? Mag-ingat kayo palagi. Iwasan ninyo ang gumawa, tandaan ninyo, 'di ba? Tandaan ninyo ang pera kahit paano nakikita, ang buhay hindi maibabalik. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sana masali ito sa persons of interest, no? Itong nangyaring kaalitan. Kasi bago po si Mima binaril, mga kababayan, ay may nakaalitan siya. At according na sa news, yung lalaki daw na driver ng motor sa riding in tandem, naka-helmet ng puti, at yung angkas na namaril, naka-helmet ng pula. Kaya, ito kasi nakita ko nakaputi din eh. Baka lang hindi ko naman sinabing siya. So sana isa siya sa imbestigahan at ipatawag para naman malinis yung side niya. Kasi bago kasi si Mima pinaslang, mga kababayan, nakaalitan niya ito. 'Di ba? Ayan, Liner December, ayan, thanks. Ayan, become fashionable to hold up in here Cavite. Ayan, salamat po, Sir Liner, 'di ba? Mag-ingat ka palagi, sir, ha? Alam ko, yan ang trabaho mo. Nako, una, sir, advice ko sa'yo, iwasan mo na kumuha ng pasahero na nasa mga maliblib na lugar. Katulad yan, galing kayo ng Marikina, papuntang Cavite, iwasan mo yan, sir, kasi napakalayo, mahirap na. Yung mga malalapit lang, yung mga tag 20 kilometers lang, 10 kilometers lang, yan lang. Tapos iwasan mo kumuha ng pasaherong lasing. Pangalawa, iwasan mo kumuha ng pasahero na mahirap kausap. Yung pin location nandito, tas andun pala sa malayo, delikado yan. Alam ko, para kayong mga pulis, tulad niyan, ang pulis, paglabas ng bahay, hindi mo alam kung makakabalik pa bang safe o makakabalik pa bang buhay kasi pulis nga. Ang rider, ganun din. Hindi natin alam, pagbiyahe mo, kung makakabalik ka pa bang buhay. Kasi nga, buhay mo yan, trabaho mo nasa lansangan ka eh. Kaya, doble ingat. So, sa akin naman, dito sa rider na kaalitan ni Mima, ay sana mapatawag at makausap. Para ano naman niya yung sarili niya kasi alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, pinost ito eh. Pinost ito, buti nga naka-face mask siya eh. Pinost ito, mga kababayan, no? At according pa nga sa investigasyon ng pulis, nakita nila sa CCTV, 2 lalaki ang umaaligid, no, doon sa lugar kung saan, no, I'm from Marikina, di-deliver but di God. May mga ganyan, Ma'am Risa Morales. Kung makita nyo, sa totoo lang ha, bago man nangyari itong insidente sa pagbaril kay Mima, alam nyo, naaawa ako sa mga motorcycle taxi driver. Bakit? Alam nyo, ang dami kong nababasa na kahit ako, naglakad ako kanina, nabili akong bigas. Nakita ko sa likod dito, Ma'am Maria Santos Silupo, likod dito ng helmet ng mga motorcycle taxi driver, angkas, joyride, move it, may mga sulat sa likod. Gusto kong basahin kasi maliit malayo. Siguro ang makakabasa nun, yung pasahero lang. Alam niyo, sa totoo lang, naaawa ko sa ganun. Minsan nakikita ko sa Facebook, sa mga post sa social media, maawa po kayo sa akin, may anak pa po akong uuwian, may asawa pa pong nagmamahal sa akin. May mga ganyan eh. Huwag niyo po akong saktan, maghanap buhay lang po ako, di ba? So nakakaawa naman po yung ganun, no? Sana mamulat po ang ating gobyerno, sana magkaroon po ng pangil si PBBM at higpitan, no, yung mga ganitong bagay. At sana nga hindi tinanggal si General Torre kasi si General Torre at that time bumalik yung tiwala ng tao eh. 'Di ba? Real talk lang. Nung panahon na si General Torre po ang PNP chief, grabe po ang tiwala ng tao, no, kay General Torre. Bumalik ang tiwala sa PNP. Bakit? Yung may panukala si General Torre na 5 minutes response, ganun kagaling ang panunungkulan ni General Torre. Sa totoo lang, no? Nung si General Torre ang namuno sa PNP, grabe, imbis na mawala ang tiwala ng taong bayan kasi 'di ba nung panahon ni Digong, yung mga pulis, yung mga tagapagpatupad ng batas sangkot sa droga-droga, sangkot sa mga ganyan-ganyan, sangkot sa ganito, mga krimen. Pero nung nabalik si General Torre, alam nyo, ang laki ng respeto ng tao sa pulis. Kasi nung hindi pa si General Torre, alam nyo, mga kababayan, alam nyo, mas may tiwala ang tao sa military kaysa sa PNP. Pero ngayon, nung tinanggal si General Torre, ayun na naman, bumalik na naman yung krimen. Tapos, nakaraan pa, kung naalala ninyo, hula-hula pa ang PNP.
Naalala nyo yung Amerikanong teacher na pinatay doon sa may Iloilo ba yun? Negros ba yun? Hula-hula. Kasabwat daw ang kalibin partner. Ending, yung kalibin partner pala, nirip nung ng pumatay na. Hula-hula eh. Kaya minsan nawawala ang tiwala ng taong bayan sa kapulisan kasi may something eh. Kaya, di ba, mga kababayan? So, sana naman higpitan no at gawaan ng panibagong estilo, panibagong taktika para sa kaligtasan no ng ating mamamayan. So yun lamang po mga kababayan yung aking reaction patungkol kay Mima na meron talagang persons of interest. Isa na siguro si Dado diyan kasi si Dado yung unang nagbanta at finailan nga ni Mima ng binablatter nga. Pangalawa, itong rider no ng angkas na kung saan nakasagutan niya sa may nakalagay dito Fairview, tapos merong Caloocan, tapos itong isa Caloocan South, no? Pag ganun. So, north ba yan? Caloocan North. Malabo kasi yung nakasulat na green eh. Nasa signboard sa gilid. So, yun po yun, mga kababayan. Ito po yung sunod nating pag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, pero bago natin bago tayo lilipat ng topic, si Mima pa rin naman. Si Mima pa rin ang ating pag-uusapan. Pero ang sa akin lang kasi, hintayin po natin yung findings ng otoridad, ng authority, sa may hawak po ng kaso dito kay Mima, mga kababayan.